Hello. Good afternoon, good evening, and good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, Ang pag-usapan natin ay korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito yung ating discussion ngayon. Nakapokus ako sa korupsyon. Huwag niyong dalhin ang aking naratibo sa politika. Because of politics, nag-away-away tayo. Hindi tayo nagkakaintindihan. Normally, kasi politika nga eh. Kung doon ka sa isang side, dipinsahan mo. Normally, alangan naman hindi. Sa isang side, dipinsahan mo, alangan naman hindi. Parang religion rin yan. Na kung dito ka sa religion, alangan na protektahan mo yung kabilang religion. Normally, ang priority mo dipinsahan yung religion mo. So, ganun ang mangyari kung politika ang discussion natin. Kasi, normally, mayroon kayo paniniwala na ang isang side ay hindi totoo yung aking akusasyon. So, para hindi tayo magsalungat, para focus lang talaga tayo sa nakawan sa gobyerno. Nakawan lang ha. Okay. Unang pasabi ko, walang politician na hindi magnanakaw. So doon tayo ha. Walang politician na hindi magnanakaw. Ang tanong lang doon, barya ba? Milyon ba? Bilyon ba? O trilyon? So, sabi ko nga, lahat ng politician magnanakaw. Eh sir, may nagsabi, Sir, si Vico Soto, magnanakaw. Magnanakaw ba rin yun? Yes, of course. Pero, ang pinag-usapan dyan, magkano ba ninakaw niya? Barya lang ba? O, Barya ba? O, bilyon? Trilyon? So, bahala na kayo kung ano doon. Basta, sinagot ko yon na tanong niya, si Vico Soto ba ay magnanakaw? Lahat nga ng politician magnanakaw. Sa totoo lang, mga kaibigan. Ang tanong lang doon kung matinding pagnanakaw. Kasi ngayon, actually lahat naman ng administrasyon magnanakaw eh. Wala namang administrasyon hindi magnanakaw eh. Pero dito lang natin napansin, sa administrasyon ni Marcos, napansin talaga natin, it because malaki. Tingnan mo, yung pinagmalaki niya flood control, 550 billion. Eh, ano nangyari doon sa flood control? May flood pero walang control. Pinagyabang pa nga sa SUNA na he accomplished 550 billion. Tapos after 2 days, nagbaha. So, anong nangyari? So, yun ang point ko doon. So, normally, mapapag-usapan natin ang pangalan. Pero hindi ko sinasabi na ang topic ko ngayon kay Marcos. Ang pinag-usapan natin, yung korupsyon nangyari sa ating bansa. Okay. So, korupsyon ang pinag-uusapan natin, pero dinadala nyo sa politika. So, dinadala natin sa politika. So, kayo ang nagdadala ng politika ang pag-uusapan. Now, kung focus lang tayo sa corruption, magkakasundo tayo. Magkakasundo tayo. Now, kung babanat kayo ng politika, so hindi ako nagdala sa politika, kayo. So, ibig sabihin, kayo ang madumi ang isip. Kayo yung problema ng bansa. Kayo ang problema ng bansa. Bakit? Ang pinag-uusapan lang natin, korupsyon. Dinala nyo sa politika, hindi talaga tayo magkakaintindihan. Hindi talaga tayo magkakaintindihan, mga kaibigan. So, babalikan natin. Sa mga administrasyon, lahat yan may korupsyon. Walang administrasyon na hindi corrupt. At walang administrasyon na hindi mapagsamantala. Lahat yan. It because of system of politics. So, iwanan natin ang politics Huwag niyo akong dalhin doon.
na one-sided ako. Ang aking pangarap lang, tatlo. Sinasabi ko lagi yan, tatlong pangarap ko lang. Maribot ang sistema, mawala ang korupsyon, at mawala ang komunista. Yun lang yung gusto kong pangarap ko sa buhay. Wala akong ibang hinahangad na position. Pero I need position so that we can implement my objective. Now, kung hindi, pwede naman. Kung ang taong bayan susuportahan niyo ko. Kasi, una, I need power. Pangalawa, I need budget. Kasi nga, kung may budget ako, saan galing yung budget ko? Di ba sa kalukuhan rin, ano? Maliban lang kung pinanganak akong milyonaryo, bilyonaryo, pwede yun. Pinanganak akong isang ulirang mamamayan eh. Di ba? Power. Pwede na natin dalhin yan. Yung power, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng kapangyarihan o power, it because of my desire, my desire to change the system. Kailangan power mo rin yan. Paano? Wala ka sa posisyon. May solution dyan. May solution. Kaya bumabati ko sa akin, na mga Pilipino, kayo ang problema ng bansa. Ikaw man civilian or military and uniform personnel, kayo ang problema. Especially the retired. Siyempre, normal karamihan naman retired. Ngayon, nananawagan ako sa mga retired. Nananawagan ako sa mga retired. Na, kung binabatikos niya ako, against corruption, samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Kung matatapang kayo, dito ko kayo masusubok kung matatapang kayo. Siyempre, kaya niyo ako labanan. Matatapang kayo, nilalabanan niyo ako. Mapapatunayan ko ngayon na kung dalang yung bayag, samahan niyo ako sa aking krusada na against corruption. No politics involved. Samahan niyo ako kung mayroon kayong mga bayag. Doon sa I am addressing doon sa mga nagcha-challenge sa akin. Doon sa nagcha-challenge sa akin, samahan niyo ako. Kung may bayag kayo na kung wala kayong bayag, sabi nga ni Colonel Munggaw, wag na kayo magtapang-tapangan. Kasi yung tapang nyo personal. Personal ang tapang nyo. Yung tapang ko hindi personal. Duwag ako. Duwag ako. Nagiging matapang lang ako kung apektado ang pamilya ko at maapektuhan ang aking bayan. So dalawa lang yan. Lalabas ang tapang ko kung pamilya ko ang maapektuhan at ang ating bayan. Mga personal, duwag ako dyan. Hindi ko sasayangin ang buhay ko sa walang katuturan. Dahil hindi yan ang kinalakihan ko. At hindi yan yung namulatan ko. Mula bata ako, nagsarili ako, na nagsikap, mula sa edad na 13. Kasi 13 ang sinasabi ko na started military basic training, special basic military training. Pero yung nagsusolo ako, paano ko tahakin ang landas ko, siguro maaring 10 years old ako. Dahil dalawa lang naman kami ng nanay ko magkasama dalawa lang kami ng nanay ko. Na sinusurvive niya ako. Pero nung natuto na akong mabuhay, hindi na ako nagpabigat sa magulang ko. Sa nanay ko kasi nag-iisa lang ako. Medyo nalala ko nga pala Dalawa lang kami ng nanay ko. Na-survive ko ang buhay ko. At pilit magsikap yung nanay ko. Dahil nandito pa ako na kailangan niyang buhayin ako.
Dahil hindi ko rin alam buhayin sarili ko sa murang kaisipan. Kasi nalala ko, hindi ko nakita ang tatay ko sa isip ko ha. Pero siyempre bata kasi parang 5 years old ako namatay ang tatay ko. Kaya wala akong naalala sa tatay ko. Hindi ko malala kung anong aruga niya sa akin. Wala akong na-recall. 5 or 6 years old. Wala akong malala. Mukha niya, pagkilos niya, pag-aruga sa akin, wala akong naalala. 5 kaming nagkakapatid. Bali 8, 3 may namatay na mga bata pa lang siguro sila. At saka yung isa, yung bunso namin, natatandaan ko yun kasi natatandaan